Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ang isang business leader na hindi lamang nagpapalago ng negosyante, kundi nagbubuo rin ng mga komunidad na may tiwala, may pagmamahal sa kalikasan at pagnanais na maging instrumento ng tagumpay ng iba. Siya ay nangunguna sa BNI Dasmariñas, Cavite at sa likod ng G2G, Grace to Green, isang makabuluhang proyekto na ginagawang biodiesel and used cooking oil para sa malinis na kinabukasan. Isang taong ang misyon ay magkonekta, magbago ng buhay at magtaguyod ng mas magandang bukas. Kilalan natin ang kaibigan ko, si Ruel Villaluna. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, Ruel. Yes, maraming salamat, Sir Gani, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig ay magandang umaga din po. Maraming salamat for pag-imbita po sa akin dito sa inyong programa. Maraming salamat. Karangalan din po namin at tayo ay naging kaibigan sa BNI at nakita ko kung paano mo kinokonek yung mga entrepreneur, lalong-lalo na po sa inyong chapter sa Dasmariñas at marami kayong natutulungan at pero bago natin pag-usapan yung pagiging very active mo sa BNI at business sa ibang mga business organization at I understand ay medyo tumutulong ka rin sa mga LGU, pwede nyo ba kaming bigyan ng kaalaman kung sino ba talaga si Ruel Villaluna? Ay, salamat ulit, Sir Gani. Well, ako po ay isang napakasimpleng tao lamang, no, na ako po ay Bicolano from Catanduanes. So, I'm a corporate photographer for more than 3 decades. Medyo matagal na po, yan po ang aking kabuhayan at nakapagpatapos po ako ng 2 aking magagandang dalaga at diyan po nanggaling ang kanilang so of course sa tulong ng aking nag-iisang asawa. No, photography. Yan ang aking buhay sa loob ng mahigit 30 taon. Wow. So yun talaga ang career mo. Yan po talaga. So yan ang aking and yun ang naging daan sa akin para makarating ako sa BNI. At ngayon nga ay meron tayong tinutulungan ng na mahigit kulang-kulang 200 sa aming rehiyon sa BNI Dasmariñas. So isang napagandang oportunidad para sa akin na makapagbigay ng ganoong serbisyo sa organisasyon namin sa BNI, sapagkat talaga namang ito ay nagpapalawak ng kaalaman. Ginagawa naming mas profesional ang mga negosyante, mga ngalakal sa organisasyong ito. At hindi lamang po doon nagtatapos, kundi napakaganda ng adikain ito, no? Magtulungan ng walang iniisip na balik, no? Basta ang sa akin, Sir Gani, tutulungan kita, tutulungan natin siya, magtulungan tayong lahat kung paano natin palalaguin yung negosyo. Oo, at kilalang-kilala ka talaga, Sir Ruel, sa Cavite at nabanggit mo kanina ang livelihood mo talaga ay photography, no? Yes. So, ano ba talaga ang negosyo mo, mga naging negosyo mo at kinabubuhay ni Ruel? Kasi ang gusto natin dito ay ma-inspire natin yung mga suki natin dito, ng mga lalo na yung mga ka-interrupt natin dito sa kabuhayan at negosyo. Yung hanggang ngayon ba ay nasa photography ka na, wala na? After pandemic, dahil sa pandemic ay nagdesisyon ako na hindi ko na ipagpatuloy. At yun ay kumbaga parang ibinahagi ko na lang doon sa aking mga photographers, no? So yung mga gamit ko na ayan dyan, nagagamit nila and everything, but hindi ko na po itinuloy, Sir Gani. I concentrated dito sa BNI sa pagtulong sa mga negosyante.
importante. Oo. At paano mo ba kilala si BNI, Roel? Naku, napakagandang kwento niyan, Sir Gani. Ako po ay hindi ko na po babanggitin kung anong pharmaceutical, Yes, opo. Pero sila po ay aking naging kliyente sa loob ng mahigit 10 taon. Okay. Sa aking palagay ay mga 13 taon na sila ay aking kliyente. Ngayon, yung isang country manager po noon, si Albert Mateo, it's my pleasure na banggitin ko po siya kasi kung hindi po dahil sa kanya ay wala po ako sa BNI. Opo. Ang aking kaibigan, dati kong boss, si Albert Mateo, ay inimbitahan niya ako sa BNI. So, on my 6 months sa BNI, my business grew to 200%. Wow. 6 months, 200%. Multiply. May multiplier effect yung ano mo. And alam niyo naman ang photographer, madam, I've been to a lot of organizations, asosasyon, pero never ako nagpa-member. Talaga? Never ako nagpa-member. Ito lang ang kumbaga parang nakumbinsi ako na sumali at sumama dito sa organisasyon na to dahil kay Albert. Okay, so hindi ko talaga siya mahihindian. So siya yung unang tao na talagang nag-imbita sa iyo at nagtiwala rin sa iyo. Yes, at ako nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako doon sapagkat kung ngayon ay naandoon ako, patuloy yung kung ano man yung itinulong niya sa akin, yun ay pinagpapatuloy ko dito sa mga kasamahan namin sa BNI Dasmariñas. So paano niyo naman sinimulan ang pagbuo ninyo ng community niyo rito ng mga entrepreneurs dito sa Cavite? Sa Cavite ay dati akong member ng BNI Taguig, Taguig, so kumbaga parang core ang tawag po doon ay founding member doon sa kauna-unahang kong chapter sa Taguig, which is BNI Iconic. So 1 taon ako doon, Sir Gani, wala akong naiimbitahan sa Dasmariñas sapagkat malayo. So sa akin, sabi ko, doon sa aking executive director, si Yarmo Hillstrom, at that time. Sabi ko, Yarmo, baka naman pagka merong nag-isip na dalhin sa Cavite ang BNI, sabihin mo sa akin na ako'y tutulong. At wala akong kaalam-alam, ako pala ang magdadala sa Cavite. That was 2019. So ikaw, sa iyo yung pag-aari mo yung franchise doon sa Cavite? Yes, 2019. Para po sa kaalaman ng mga taga-suki natin dito. 2019. So ikaw yung nagdala doon? Yes. So ano ang paniniwala nyo na hanggang ngayon ay talagang lalong lumalawak yung network nyo at paano po kayo naman nakikinabang sa BNI at ano naman ang naibibigay sa iyo ng BNI? Ay malaki ang pakinabang ng pamilya ko, ng sa aking sariling pamilya sa BNI kasi siyempre may sarili tayong at the time na before pandemic, talagang sabi ko nga lumago talaga ang aming negosyo, yung photography. And I'm very thankful for that. Ngayon na hindi ko na ipinagpatuloy yung photography. Marami akong nakuhang kumbaga parang mas nakakaaliw na mga negosyo. Naging master franchisee ako ng Lucas Butter Steak. It's a premium steak. Premium steak yan. Dahil sa BNI din. Ang master franchisee niyan po dito ang mga pinakamay-ari si Carl yan, no? Si Carl, si Carl Kima. Naging guest din namin yan. So ako po ang master franchisee niyan sa Cavite. Okay. So may mga several na po ako, sub-franchisee sa mga munisipyo. Isa po 'yon. Saka malakas talaga yan. Yes. At napakasarap po talaga. Yes. Napakasarap po talaga. It's above the choice quality of steak. Mga steak, wagyu. Yes. Nagkaroon din po ako ng pagkakataon na mai-distribute ko sa pamamagitan ng BNI din yung tinatawag na insulin wine. It's the only wine, insulin wine in the world. So nag-iisa lang po 'yon. So it's a wine that actually controls the blood sugar. Okay, isa po 'yon. And then yun nga po yung G2G, which is sa biodiesel. Oo, at yan din ang gusto kong itanong sa iyo, Sir Roel. Ano ba yung
ibig sabihin ng giver's gain na prinsipyo ninyo rito. Ay nako, yun. Oo. Tutulungan kita, pero walang kapalit. Tutulungan kita, magtutulungan tayo na wala tayong kapalit. So, ang tanong sa akin, paano naman ako makakabawi sa iyo? Ay, ganun lang. Simple lang. Kumbaga, bigyan mo din ako ng referral. Kasi ang BNI is a platform that actually generates referrals. It creates referrals. Yun ang pinaka-purpose niya eh. Sa pamamagitan ng referral, yung network ko, i-refer ko sa iyo. Yung network niyo, Sir Gani, i-refer niyo rin sa akin. Yung network nating Tulungan. lahat. Tulungan tayong lahat. Tulungan tayong lahat. Yun, napakaganda kasi, kumbaga parang, bakit tayo, hindi na tayo maghahanap kung saan pa. Yung kung ano yung nasa, kung ano yung nasa network natin, i-share natin kasi yun ang gusto natin tulungan. Pero medyo napakaganda ang kwento nyo rito sa Dasmariñas, ano? Kasi nabuo mo yung 200 entrepreneurs dyan sa, so hindi to biro. So, paano nyo naman ito pinalaki na ganito kalaki? Well, 2019, itinatag ko ang dalawang chapter, BNI Zeal. Yun ang kauna-unahan kong mga chapter, BNI Zeal and BNI Excite. Itinayo ko po yan, itinatag ko sa loob lamang ng 7 buwan na merong 35 plus members. And then, pumasok na po yun, 2020, pumasok na ang pandemic. So, doon na naging challenge po sa akin. Stop yung mga face-to-face meeting, no? Mga business-to-business meeting. Opo. Ito ang the scary thing that happened actually sa akin kasi hindi ako naniniwala na magtatagal ang itong pandemic, itong COVID. Hindi, sabi ko mga 1 month. Sandali lang yan, no? Sandali lang yan. Pero nung March yun March, April, May, okay pa ako May, June, nung June na. So nagkaroon ng pronouncement yung aming chairman. No. Yes, chairman. Chairman, sabi niya, ito ay hindi matitigil sa susunod na buwan. Sa ngayon taon nito. Ito ay aabutin ng 2 taon. Doon na ako kinabahan, Sir Gani, kasi hindi ako marunong mag-Zoom. Hindi ako teching, I'm not a techie guy. Hindi ako yung, well, alam naman siguro kasama ka doon sa kapanahonan namin, So, wala, Manila paper ang ginagamit natin, di ba? So, challenge talaga. Challenge sa akin. And I'm a very face-to-face person. Mag-usap tayo ng personal. Face-to-face. Tapos biglang dadalhin niyo ako sa online. Online meeting. Hirap na hirap talaga ako. So, paano niyo ito na-resolve at paano niyo ito na pagtagumpayan itong mga business-to-business meeting na online? Well, salamat na rin sa BNI din. Kasi nagkaroon kami talaga ng kumbaga parang extensive training sa Zoom at kung ano pa mang mga tools na dapat namin kailangan. At ako naniniwala ako na naging mas madali para sa akin kasi meron akong naging mga kasama na mga leaders na rin na ating kumbaga parang tumulong na rin sa atin sa pagpapalago ng region namin sa BNI Dasmariñas na mga bata na mahuhusay sa sa Zoom. At please allow me to mention yung aking anak. Yun talaga ang isa sa pinakamalaking tulong sa amin. Kasi yung anak namin si Robin, siya ay nasa Canada na ngayon, may asawa na rin. Siya talaga yung tumulong sa amin. Lahat. Robin. So, parang naging sekretary mo siya. Sobra pa sa sekretary. Siya yung siya talaga yung malaking tulong talaga. And then, I was able to launch another 2 chapters moving forward. And then currently, last July 2, I launched the 7th chapter. The 7th chapter of BNI Dasmariñas with 40 referral partners. Gusto kong malaman ng mga televiewers natin, mga suki natin ng mga entrepreneurs para maintindihan nila ang papel ng BNI sa pag-unlad ng membro at paano rin yung mga aside from dun sa referral, ikaw ay doon sa photography mo ay marami ka pang nabuo ng mga businesses na naging master franchisee ka sa iba't ibang negosyo. So, ano ang ibang papel or ano ang papel ng BNI
sa mga negosyante na nagiging member dito? Yeah. Salamat, napakagandang tanong yan kasi bakit ito yung gusto namin talagang ipalaganap. No? Unang-una ay maski na meron tayong produkto, Sir Gani, meron tayong serbisyo. As business owner, ang concentration natin sa produkto o sa serbisyo. Pero ang problema natin, papaano natin, saan natin dadalhin itong produkto na to? Saan natin imamarket? Ibibenta, or for that matter, ibibenta o imamarket. Malaking problema. Sa BNI, hindi ka magkakaroon ng problema. Bakit? May kasama ka eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sapagkat ang isang chapter ngayon, lalo na ngayon, no? Ang bagong buo ngayon ng chapter dito sa Pilipinas, kailangan may 40. Can you imagine, pagka mayroon kang captured na, 40. Hindi mo sila kliyente. Hindi yan ang kliyente natin. Ang kliyente natin, yung kanilang network. Yung network nila. Halimbawa, 10 tayo, 40 yun. May tigpa 500 na lang. Maniniwala ka bang 500 lang ang kilala ng isang entrepreneur, Sir Gani? Hindi. 1,000, 2,000. Yun, unang-una. Pangalawa, walang kompetensya. Walang kompetensya sa BNI. So, katulad yan, ay ikaw ay nagdi-distribute ng mga stake. So, mayroon ka talagang captured. So, hindi mo problema kung saan mo... walang kalugi-lugi. Wala ka kalugi-lugi. Kasi pagka hindi ko man naibenta, nasa rep ko lang eh. Correct. Nasa freezer ko lang, yung stake. Pero yun nga, walang kompetensya. Bakit? Ikaw lang, si Lucas Stake. Halimbawa, si Lucas Stake dun sa chapter na yun. Si Lucas Stake, nag-iisa lang siyang stake doon. Hindi pwedeng tumanggap ng isang another stake na magkukumpit doon sa Kilukas. Okay. So, isa lang talaga yung kada produkto na membro ay isa lang talaga ang tinatangkilik ng isang kwan. Yun ang pangalawa. Ikaw lang talaga. Wala kang kompetensya, wala kang kalaban. Ikaw lang. Yung pangatlo, kumbaga parang tuloy-tuloy na pagninegosyo, tuloy-tuloy na kabuhayan. Bakit? Maski alam mo, halimbawa ako nagkasakit ako. No? Hindi ako nakakapagnegosyo ng mga ilang araw. Alam ko na meron akong kasamahan na tutulong sa akin. Maski nasa ospital ako, pumunta ako ng probinsya and everything, naandyan sila para tulungan ako because of the supportive and positive attitude of the organization. Yun yung pangatlo. Okay. So, Sir Ruel, paano nyo naman hinahawakan ng mga challenges, no? Na sa bilang leader ng isang organisasyon, alam mo, sa mga business association, iba't ibang personality yan. Correct. Ano ba ang strategy mo dyan, Ruel, na talagang na-unite mo sila at kasi napakahirap yan, lalo na yan, mga entrepreneur, 200 entrepreneur, iba-iba yung direction nila at iba-iba yung innovation nila. Ang saya niyan. Masayang usapin yan. Sapagkat sabi ko nga, ang mga negosyante sa BNI, nanggaling yan kung saan-saang lugar. Magkakaiba ng mga magulang. Iba't ibang background. Iba ang mga magulang niyan, iba-iba ang mga probinsya, iba-iba ang negosyo, at talagang mga mga CEO, presidente. Magagaling na negosyante. Mga may-ari ng kumpanya. Siyempre, mga mahuhusay ito eh. 'Di ba? Pero ako, bago po ako naging member ng BNI, Sir Gani, ako po ay kasapi sa isang samahan, Pag-ibig sa Diyos Catholic Community for more than 25 years. So palagay ko, ito ay isang ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan ako ng pagkakataon na mahubog muna dito sa samahan na ito. At nung ako ay mapunta sa BNI, malaki ang tulong at malaki ang naging kumbaga parang naging tulong ko ito upang paano ko pangangalagaan. Yung siyempre may mga conflicts yan dyan, di ba? Of course, sa BNI, tinuturuan din tayo on how to, kumbaga parang yung crisis management, kasama na yan, di ba? So, yung crisis, basta tungkol sa crisis, di ba? Ano yan? Pagmamahal lang. Ang sa akin siguro, pagmamahal, pangunawa, at ang daming smile. So ngayon, ang daming smile. Ngayon, yakap at halik talaga. Yes, yakap at halik talaga. Ang aking puhunan, Sir Gani. Yun po talaga aking puhunan sa BNI Dasmariñas. Yan ang aking ipinagmamalaki, no. Yakap at halik at pagmamahal.
Ngayon, pag-usapan natin itong biodiesel naman yes. Pinasok mo. Kasi very interesting ito at nakikita ko naman na talagang tinatangkilik itong biodiesel ngayon. Ano ba ang inspiration mo naman na napasok ka dito sa likod ng G2G, Grace to Green? Yes. Thank you, Sir Gan. Maikling-maikli lamang. Okay. Ako ay mahilig sa sasakyan. Okay. So, naghahanap ako ng, siyempre, nasa BNI tayo. Kumbaga, meron na tayong readily market. Di ba? So, sabi ko, naghahanap ako ng yung used engine oil. Used engine oil. Ano ang gagawin ko sa used engine oil? Di ba? Pag nagpagawa ka sa mga pagbawa na, makikita mo drum-drum yan. Oo, drum-drum. Ano ang ginagawa nila dyan? So sa akin, baka pwede itong i-reprocess. So doon ka nagkaroon ng idea? Oo. Pero ang napunta sa akin, biodiesel. Biodiesel. Used cooking oil. Okay. Used cooking oil, 'di ba? So nabigyan ako ng pagkakataon na maintindihan ko ang used cooking oil sa pamamagitan ng pag-convert nito sa biodiesel. At ang nagturo sa akin at ang may kumbaga pakana ng lahat ng ito, yung inventor ng aming reactor na to transform used cooking oil to biodiesel. Pinsan ko pala, without me knowing, pinsan ko siya. Nagkatagpo kami one afternoon, ay pinsan ko pala siya. Very interesting itong biodiesel, Roel, no? At ipagpapatuloy natin yan mamaya. Mag-break muna tayo dito sa Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis, pagbabalik po kami. Nandito pa rin po kami ni Sir Well dito sa Kabuhayan at Negosyo, at kanina ay pinag-usapan namin ang about biodiesel and ang used cooking oil. So, paano nyo ito naisip talaga, itong idea na ito, Roel? Oo, yun nga. Nabanggit ko kanina, from engine oil, napunta ako sa used cooking oil. So, I think it's a divine intervention, no, na napunta ako doon. Kasi, ang nangyari, para sa akin, mas maganda ang napuntahan kong ito. Bakit? Sapagkat, alam po natin, there was a time dito sa Metro Manila, I forgot kung anong taon yun, nagkaroon ng malawakang pagbabaha sa Metro Manila. At ang isa sa mga sanhi ng pagbabaha ay yung clogging ng sewerage, yung mga kanal. Yes. Because of used cooking oil. At kasama na siguro doon yung lahat ng klaseng langis, ano? So, natrap yan, kaya nagkaroon ng malawakang pagbabaha. So ngayon, ang used cooking oil ay isa itong hazardous material, no? Dineclare po ito na isang hazardous material. Ibig sabihin, pagka ang ginagamit nating prito, cooking oil sa bahay, paulit-ulit hanggang sa mangitim yan, para tayong sumusubo sabihan natin yung sarili natin na cancer, sumusubo tayo ng cancer kasi nga hazardous nga, no? Ngayon, sa pamamagitan ng tamang pangungulekta sa mga household natin, sa mga bahay-bahay. Yun na nga, gusto ko itanong, paano ba nyo ito kinukulikta, itong mga use ng mga mantika? Ano ba yung talagang sistema nyo rito, na may sinusunod ba kayo rito na sistema? Ang approach namin is pumupunta kami sa mga homeowners, mga villages, no? For the household. Yes, pero napakaliit lang na bahagi ito sa nagagawang used cooking oil sa atin, no? Ang malaki talagang dapat nabigyan natin ng pansin ay yung sa mga quick service restaurants, mga malalaking mga fast food sa malls. Yan ang palagay ko daan libo yan kada linggo, kada araw. At yung mga manufacturing companies na nagpo-produce talaga ng used cooking oil. Yun ang gusto natin. So ito yung mga industrial. O yun ang gusto nating bigyan pansin, na matutulungan natin sila
na ma-convert at maidala sa magandang produkto yung used cooking oil, which is, pagka ginawa natin yung used cooking oil, tinransform natin into biodiesel, magagamit yan sa lahat ng diesel-fed engine. True. It can be used to any kind of diesel engine fed. Maging generator yan, basta any motor na naka-diesel fed, pwede ang biodiesel. And we're producing the highest quality of biodiesel, which is called B100. So ano yung epekto nito sa ating kapaligiran, environment, lalo na sa, of course, yung hangin, Yes. Mga kanal at basura. Kanina nabanggit mo yung masamang epekto nito sa baha. Isa yun sa clogging, no? Ang pangalawa, marami ang hindi nakakaalam nito, Sir Gani. Pag halimbawa, meron kang yung tanim, yung pot, no? Binuhusan mo yan ng 1 litrong used cooking oil. It will be dead for the next 50 years. Most likely 50 years. So talagang hindi siya mabubuhay. Hindi siya mabubuhay. Yung talagang used cooking oil, hindi siya mabubuhay, mamamatay siya. Gaano po karami yung na ipoproduce ninyo na biodiesel sa ngayon? Well, sa ngayon ang regular capacity is about between 36 to 40,000 a month. Na conversion. But we're preparing for a bigger production in the next 1 or 2 quarters. Medyo may inaayos lang po kaming mga kumbaga yung permits and licenses sa DNR. Sa DNR, sa DOE and everything. So but once everything is done, palagay ko maganda ang magiging contribution natin sa scarcity ng biodiesel sa ating bansa. So, kailangan pa natin yan. Ay, naku, sobra. So, ano yung mga kumpanya o industriya o kasama na rin siguro yung mga malls ang katuwang ninyo rito sa project na itong innovation mo na bagong business? Nananawagan kami, Sir Gani, sa mga ito yung mga ayokong magbanggit ng mga basta yung malalaking fast foods, no? Yung mga kumpanya na talagang merong mga kumpanya tayo na grabe yung prito. Yung mga junk foods, na piniprito. Ako talagang fast food, yung mga ganyan. So, yun ang target nyo. Yun ang target natin. Nananawagan kami doon na kumbaga parang kung kami po ay maaaring makipagtulungan sa kanila at pwede po nila itong gamiting CSRs. No? Kumbaga parang napakagandang gawin nilang CSR para sa kanilang kumpanya. Kasi normally, ang CSR, di ba, you have to spend. Ito, basura na ito halos. Kung gagamitin nila, pwede nating ibigay sa kanila. Kaya lang, of course, may processing yun. Kaya ito naman ay, kumbaga, kumikita kami sa processing fee. So doon kayo kumikita sa processing? Sa processing fee, Sapagkat ito naman ay negosyo din naman. Diba? So yun ang aming panawagan na magtulungan po tayo at dalhin natin sa magandang kumbaga proper waste management yung mga used cooking oil. At saka sa amin, mabanggit ko lang, halimbawa, nagbigay ka sa akin ng 1,000 kilos na used cooking oil. Pag malinis na po yun, malinis na, no? Pwede na i-convert. Ang output nun, 1,000 liters. 1,000 liters of biodiesel. Ibig sabihin, 1:1. Wala siyang nasasayang. So, at nagagawa namin ito sa loob in less than an hour, less than 30 minutes, yung 1,000 liters na yan. Ganun kabilis. So, maganda rin ang technology nyo na ginagamit. Sobrang ganda. Filipino invention po ito. Okay. This is a 100% Filipino invention. May Philippine patent at may global patent po tayo. So, kumusta po ang pagtanggap naman ng mga business partners nyo dito sa ganitong napakagandang advokasya? Maganda po kasi ngayon ay kami ay member na ng meron na po tayong representative sa BNI. So kaya maganda ang platform ng kumbaga saan dadalhin. May mga kausap na po tayo na mga kumpanya na mga may-ari ng mga hotel, may-ari ng mga resorts
na nakikipagtulungan na po kung paano gagawin ang pangungulekta na maayos at pinag-uusapan na kung ano ang gagawin nila doon sa magiging produkto. Jack, na ito ay makaka-create din ng mga job opportunities, ano? So, ano ba ang mga trabahong malilikha rito, no, sa project na ito sa advocacy nyo? I would say hindi po siya madami sa collection side. Okay. Pero doon sa production side, tama lang pong tamang numero ng mga manggagawa ang maaari nating pero yung koleksyon ng mga use doon medyo tingin maganda opo, maganda. Pakinabang dito, no? Yes, opo. So, paano ang makikinabang dito, Ruel, ang ordinaryong mamamayan sa inyong biodiesel initiative? Isa na namang napakagandang tanong niyan. Jeepney driver. Okay. Ang jeepney driver, hango sa aming pagsisiyasat, ang isang regular na jeepney driver, Sir Gani, ay kumukonsumo ng 20 liters per liter. Okay. Per day. Okay? So kung mabibigyan sila ng at least 5 pesos na discount, no? 5 pesos discount sa isang araw, that is 20 times 5, that is 100 pesos per day. Sa loob ng 30 araw, 1 month, tama ba? 100 pesos 100 times 30, that's 3,000 pesos. Wow. Sa isang pamilya, hindi lang naman isa ang driver, minsan dalawa yan. Yung anak niya driver din. Yung tito driver din. Di po ba? Saan hahagilapin ng isang jeepney driver sa loob ng isang buwan ang 3,000 pesos? Maski na hindi nila makukuha yun. Maski na hindi na sila matulog, hindi nila makukuha yun sa loob ng isang buwan. Additional 3,000, at least 3,000. Na income. Na income. Sir Ruel, sa dami ng negosyo mo, ginagawa mo, at katulad yan, nasa Lucas ka, master franchisee, ka sa BNI, ito pa, biodiesel. Napaka time-consuming ito. At paano nyo na babalansi naman yung oras ninyo? Pero bago mo sagutin yan, mag-break muna tayo at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Ruel sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina ay tinatanong ko kasi ito si Ruel, maraming masyadong ginagawa sa mga, of course, business consultancy mo dito sa BNI, mga master franchisee mo. So paano mo ito binabalansi itong time mo, Sir Ruel? Oo, marami tayong partner, Sir Gani. Okay. Dahil sa BNI, marami tayong partners, no? So, dito ko natutunan sa BNI yung wag mong solohin ang negosyo mo. Maghanap ka ng tamang partner para sa iyo. Tama. So, yun ang malaking naituro sa akin ng BNI, at ang naituro naman sa akin ng Pag-ibig sa Diyos Catholic Community ay mahalin mo. 'Di ba? Mahalin mo at yakapin mo ang partner mo, no, sa pamamagitan ng pagninegosyo, ay lalago kayong dalawa. So, at saka sa BNI, I'm sure very kumbaga, ang empowerment, no? Ang empowerment sa BNI sobrang lakas. Tulungan sobrang talaga. Lakas talaga. Yes, kaya we create, no? We don't only do business. Tayo ay nagki-create, no? We create leaders in our own organization. Kasi can you imagine 200 ang aming tansya at ang goal namin by the end of this year, this will be close to 300. Entrepreneur ito, hindi naman itong mga empleyado, Sir Gani. Lahat yan, negosyante. Negosyante lahat yan. Oh. So,
dagdagan at dagdagan ang pasensya at pagmamahal talaga. Kasi yung system nandiyan naman, wala naman tayong magagawa diyan. BNI is a system. So all you have to do is follow, no? Follow the system, and kung saan ang papunta mo, it will bring you to your destination. And that's a guarantee. Oo. Para sa inyo, Ruel, no, bakit mahalaga isama sa negosyo ang lifestyle at celebration? Ay, nako, sa BNI, isa sa core values namin ay recognition. 'Di ba? Pag nagre-recognize natin ang isang kasama natin, anak natin, recognition. Naalala ko ng mga anak ko pag patapos ng graduation, mga ganun, nagse-celebrate kami, pumupunta kami sa favorite naming place, no? Max. Max's Restaurant. So nagse-celebrate. 'Di ba napakasarap na i-recognize ang isang kasamahan natin na maganda ang what do you call this, na nako-contribute, no, sa samahan. Nakikita mong tinutulungan niya itong isang negosyanteng ito, nire-recognize natin yan. And we celebrate at bakit nagiging lifestyle natin. Sabi ko nga sa mga kasamahan natin sa BNI, hindi tayo dito magso-survive ng matagal pagka hindi natin ginawang lifestyle ito. Diba? Bakit yung mga artista? Ang hirap ng artista. Pero bakit masaya sila? Bakit nagso-survive sila? Kasi it's their lifestyle. Correct. So ganun din sa BNI. Gawin natin itong it's our lifestyle, and it will be, you'll be happy, you'll have fun, and mas marami kang mapapasaya. Oo. Sa dami ng nasubukan mo na negosyo, sabi mo nga, sa photography, 30 years ka dyan at mga client mo dyan, malalaking kumpanya rin. Yes. At sa iba't ibang businesses na subukan mo, mga franchise, ano ba ang sukatan ninyo na ang isang entrepreneurs ay naging matagumpay, Sir Ruel? Sa akin, kasi halimbawa sa photography, mag-umpisahan ko lang sa photography. I'm sure nadinig mo na ito. Hindi, basta if you love arts and you have the passion, magiging successful ka na dyan. Yun din ang paniwala ko dati. Pero ganito, paano kung umulan? Paano kung umulan? Di ba? O katulad ng nangyari nung pandemic. Yung pandemic, di ba? Lalabas ba ako? Kasi umuulan eh. Kung passion lang yon, baka hindi ka lumabas. Pero if you have the commitment, that commitment is actually to our family. My commitment to what I do, that is my commitment to my family. Diba? So, may karagdagan siyang commitment. Hindi siya pwedeng puro passion, hindi pwedeng puro arts. And in the same way, dito din sa BNI, hindi rin pwedeng I'm very, very passionate of what I do. Pero naging member ka din ng BNI, di ba, Sir Gani? Pagka walang commitment at meron tayong sinusunod na mga paano ba sa Tagalog ang fundamentals, di ba? Para mga protocol. Oo. Pagka hindi mo sinunod 'yon, hindi ka magiging matagumpay. Pag nag-start ka ng isang sasakyan, kailangan buksan mo yung pintuan, may gagawin ka. Pagka merong isang bagay doon na hindi mo ginawa, malamang madidisgrasya ka. Ganun din. Success formula, di ba? Yes, At saka walang ang tawag ko niya, skyrocket. Skyrocket. Walang ganun sa hanap buhay. Mag-uumpisa ka talaga sa wala naman sigurong lahat yan, sila Jeff Bezos, sila Richard Branson, lahat yan. Palagi ko nag-umpisa lahat yan sa munting niche business. Kaya nga may startup di ba? But because of their passion, because of their commitment, di ba? Yun ang nangyari sa kanila. And ito ang ating ginagawa sa BNI. My commitment to them is that, I will give you wider network by launching chapters, chapter to another chapter. That is my commitment to the region.
'di ba? Sa dulo ng lahat ng mga ginagawa mo, ano ba ang gusto nyong advice or pamana sa mga ibang entrepreneur, mga aspiring entrepreneur, lalo na sa mga kabataan na gusto rin nilang maging negosyante? Ay, yun, maganda kasi natutunan ko din to sa aking tatay, no? Ano man ang iyong ginagawa, maging tapat ka. Maging tapat ka. Kaya nga sabi ko, siguro kaya nagiging ang Panginoon na hindi din kami pinapabayaan sapagkat kami ay tapat sa anuman ang aming ginagawa, no? Sa aming organisasyon, sa religious organization namin, Pag-ibig sa Diyos, ay talaga namang very active kami dyan for 25 years. Kumbaga sasabihin ko ay tapat na naglilingkod, mahal na, kumbaga maligayang naglilingkod. Ganon din sa paghahanap buhay. Pumili tayo ng isang pangkabuhayan na magiging masaya tayo, hindi lamang sa pera. Kasi marami tayong kilala, Sir Gani, na kumbaga napakaraming pera, pero napapariwara pa rin. Bakit? Hindi sila masaya doon sa ginagawa nila. Masaya sila sa pera, pero sa ginagawa nila, hindi. Kasi money will follow eh. Pag masaya mong ginagawa itong hanap buhay na ito, at alam mo kung paano gawin, at ito alam mong nakakatulong sa nakakarami, sigurado, hindi tayo pababayaan ng nasa taas, no, yung Panginoon natin. I think integrity, commitment is something that we have to really embrace as an entrepreneur. Aside from dito sa mga master franchising ng mga business mo, ito, nasa biodiesel ka na rin ngayon, mayroon ka pa bang iniisip na sa tingin mo na business na talagang nakikita mo na papasukan mo, Ruel? Ay, talagay ko hindi. Hanggang tayo ay, sabi ko nga, dito na kami magre-retire ng ang aking Sweetie Pie. Ang tawag ko sa aking asawa is Sweetie Pie. Sweetie Pie sa aming community, Sweetie Pie din sa Pag-ibig na ay sa BNI. Meron. Kasi natutunan ko din ito sa BNI. Kumbaga, naandyan dyan na yung market mo eh. Huwag ka nang lumayo. Gumawa ka ng negosyo na ito yung magiging market mo din. O, di ba meron na captured market ka na. Di ba meron ka ng meron na akong biodiesel. Sabi ko, bakit hindi ako magtayo ng isang auto car care? Pero ang gagawin lang nun, parang PMS lang. PMS. Wala siya nung repair. Wala. PMS, tapos under chassis. No? I'm looking at, may kausap na po ako ngayon sa oil. No? Sa oil. It's a brilliant oil. Local siya, pero imported ang mga ingredients niya, materials niya. So, yun ang pinag-iisipan ko ngayon. And of course, pwede tayong makipag-partner sa mga auto parts na imported because of BNI. Ito ay lahat ay dahil sa BNI. Kumbaga parang tayo sa BNI, pwede tayong magdala ng negosyo sa abroad. Kumbaga, let us bring your business. If this is a global, you can compete with a global market. Let's bring it on a global platform. Diba? Sa doon. Ngayon, kung meron naman doon sa every year. Ngayon, papunta kami ng Sydney. Baka makakapunta ka. Yes, sama ka. Ngayong November. Ngayong November. Global convention ng BNI yan. Yeah. It is now another chance for us to bring our business to international. And global. Yung business naman nila, maaaring dalhin dito sa atin. Yun din po ang isang role ko. Maghanap ng negosyo na paano pwedeng dalhin sa abroad at ano yung nasa abroad na pwedeng dalhin dito na para sa mga hindi lang po para sa akin, para sa community. Yes, tama sa community yan. Sa community sa mga membro nyo sa BNI. Baka may parting words ka, Sir Ruel. Ay, opo. Unang-una, maraming salamat, Sir Gani, for inviting me here sa kabuhayan at negosyo. No? Napakalaking tulong nito para sa amin, sa advokasya namin, sa BNI, na mas lalo kami makatulong sa mga negosyante. Sana ay mas marami pa tayong matulungan. Na sabi ko nga na ang BNI ay dadalhin natin
natin sa grassroots, sa barangay. Sa City of Dasmariñas, doon po natin uumpisahan yan. Hindi na tayo maghihintay ng mga bisita. Dadalhin na natin ang BNI doon sa barangay. Oo, sa grassroots talaga. Kasi doon naman tayo nanggaling eh. So yun po ang ating ngayon. Yun ang ating, kumbaga parang, I'm very, very excited at sa mga nanonood sa atin at nakikinig. No? So, please do contact us if you are interested to be part of this amazing organization, Business Network International, yan po ang BNI. So maraming salamat po at ako po ay patuloy na mananalangin sa paglago ng buhayan at negosyo at naway mas lalo pa kayo mas maraming matulungan sa pamamagitan ng inyong programa. Maraming salamat sa iyo, Sir Ruel. Of course, pagbabahagi ng mga inyong kwento ninyo at inspirasyon sa aming lahat at of course yung mga tagapanood po natin. Tunay na kahanga-hanga ang iyong hangarin na magbuo ng komunidad na nagtutulungan, magtaguyod ng malinis na kapaligiran at makatulong sa mga negosyanteng Pilipino na maabot ang kanilang pangarap. Sa ating pong mga suki, mga ka-intrep, naway nahikayat kayo na pagsimulang ang inyong sariling paglakbay sa negosyo, sa paglilingkod at sa pagpapabuti ng ating buhay. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin itaguyod at tulungan ang mga lokal na negosyo, ang mga lokal na kabuhayan at kalikasan sa mga kababayan natin. Para po sa mga hindi nakapanood ng nakaraang episodes natin, bisitahin po natin ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.